Labis na napahiya ang isang matandang magsasaka nang pumunta siya sa bangko upang umutang ng kaunti para lamang mailigtas ang kanyang sakahan. Pero sa sumunod na araw, lahat ay hindi makapaniwala nang malaman nila ang tunay na katauhan ng lalaki at kung ano ang ginawa niya sa mga empleyado ng bangko. Sa isang mainit na araw, pumasok ang lalaking si Walter sa kanilang lokal na bangko. Si Walter ay isang simpleng magsasaka lamang. Punong-puno ng pagpatak ng pawis na nagmumula sa kanyang noo. Samantalang ang kanyang simpleng kasuotan ay may mga mantsa ng mahirap na trabaho niya. Isang patotoo sa kanyang pagpupunyagi at pagsusumikap sa buhay. Nag-aatubiling lumakad ang lalaki. Ang bawat niyang mga hakbang ay naglalabas ng isang malakas na tunog sa makinis na sahig ng establishmento na siyang nagdudulot ng pagtataka at medyo pandidiri na rin mula sa mga customer at empleyado ng nasabing bangko. Si Walter ay merong isang simpleng buhay lamang sa kanayunan na kung saan ay binuhos niya nga ang kanyang buong puso sa kanyang maliit na sakahan ng palay. Ngunit ang mga problema sa pera ay talaga namang nagbabadya na, lalo na nitong nakaraan lamang ay nagkaroon ng isang kamalasan sa kanyang ani na nagdulot para hindi siya kumita. Ang kanyang kabuhayan ay nasa alanganin na, kasama ang kanyang malalim na koneksyon sa lupa na talaga namang napamahal na sa kanya. Ngayon ay kakaunti na lamang ang pwedeng pagpilian ng lalaki, kaya naman ang nag-iisang choice niya na lamang ay ang umutang sa bangko. Umaasa na ang perang makukuha niya sa bangko ay magdudulot para mabawi niya ang kanyang mga pananim at ma-upgrade niya na rin ang kanyang mga makina. Sa paglapit niya sa counter na may bahagyang pag-aalala sa kanyang tinig, humiling siya na makipag-usap sa manager. Habang nilalanghap ni Walter ang malamig na hangin sa loob ng bangko, napagmasdan niya ang katiwala dito na nakadamit ng maayos at tinignan siya nito ng may pagkabigla na para bang nandidiri din ito sa kanya. "Sandali lang ha," wika nito habang sinusubukan nitong kausapin ang kanilang manager sa telepono. Matapos ang saglitang paghihintay ay nagsalita na nga ang katiwala ng bangko. Darating na rin po siya maya-maya lamang, bago ituro kay Walter ang reception area kung saan siya pwedeng maghintay. Habang nakaupo, nararamdaman ni Walter ang bigat ng kanyang mga pudpod na kamay na nagkasala-salabat na nga sa nerbiyos. Pinagmamasdan niya ang ibang mga customer, nakadamit ng magarbong kasuotan, abala sa kanilang mga usapan at paggamit ng mga gadgets. Hindi niya maiwasan na makaramdam na parang hindi siya nararapat sa lugar na iyon. Dahil para sa kanya isa lamang siyang estranghero sa isang mundo na kung saan hindi na ganoon napapahalagahan ang mga katulad niyang nagtatrabaho ng buong sikap at buong lakas, kundi mas malaki na ang kinikita ng mga taong nagtatrabaho ng digital. Binaliwala lang naman ni Walter ang mga bulong at tingin sa kanya ng ibang mga tao. Naghintay lamang ng tahimik ang lalaki, habang ang kanyang nerbiyos naman ay lumalala sa bawat mga sandaling lumilipas. "Walter, kailangan mo tong utang na to. Ito na ang huling pagkakataon mo." Ito ang paulit-ulit na mga salitang iniisip ni Walter. Tahimik na nagdarasal na maunawaan at tanggapin ang kanyang pakiusap sa bangko. Nakasalalay ang kapalaran ng kanyang sakahan ang buong buhay niya sa resulta ng pag-uusap na ito. "Mr. Walter?" Pagtawag ng sekretarya sa kanya na nagputol sa kanyang mga iniisip. "Pwede ka nang pumasok." Habang kitang-kita pa nga sa itsura ni Walter na tila ba ay pagod pa siya sa buong araw niyang pagtatrabaho, pumasok siya sa opisina ng manager. Sa edad na 64 na taon, ang kanyang matandang muka ay dala ang mga hindi malilimutang marka ng isang buhay na ginugol sa pagtatanim ng palay sa kanyang maliit na ari-arian. Ang kanyang katawan na punong-puno ng pawis na nagdadala ng tila ba hindi na maalis na amoy ng kanyang pagsisipag na pagtatrabaho sa ilalim ng araw ay isang amoy na talaga namang bago at kakaiba para sa loob ng malinis at malamig na bangkong iyon. Kahit na may kaba, nanatiling may dignidad ang postura ni Walter. Hindi tinatamaan ng pisikal na epekto ng kanyang trabaho at pagod na kanyang nararamdaman. Ang sekretarya
Hindi naman na maitago ang kanyang pagkagumon at pandidiri sa amoy ng magsasaka, ay sinamahan nga siya papunta sa opisina ng manager. Paminsan-minsan ay naglalabas ito ng mga tingin ng pagkadismaya na para bang gusto niyang ipahiwatig sa magsasaka na sinasayang lamang nito ang kanilang oras. Batid naman ni Walter ang mga mapangkot siyang tingin at ang diskriminasyon na kanyang nararamdaman sa loob ng bangko. Kaya naman hindi niya maiwasan na makaramdam ng kaunting kirot na para bang kinakahiya niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, pilit niyang tinalikuran ang kanyang mga agam-agam. Ang manager na humarap sa kanya ay isang lalaki na hindi pa ganoon katanda ang edad, pero makikita mo sa kanyang postura ang kanyang pagiging superior. Bumati ito sa kanya na para bang may pilit ng ngiti. Anong dahilan bakit ka naparito? Ang tono ng pagsasalita ng manager ay para bang gusto niyang sabihin kay Ginoong Walter na may mas mahalaga pa siyang dapat gawin kaysa ang makipag-usap sa magsasaka. Pero pinamalas naman ni Ginoong Walter ang kanyang tapang at ipinaliwanag ang kanyang kalagayan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang maliit na sakahan at ang kanyang pagmamahal sa pagtatanim ng palay at kung paanong tinamaan siya ng isang masamang panahon kung kaya't nalugi ang kanyang ani. Habang nagsasalita si Ginoong Walter ay kumikislap sa kanyang mga mata ang pagmamahal. Ngunit nanlalambot naman ang kanyang boses sa nerbiyos. Hindi ko naman po kailangan ng malaking halaga, sir. Sapat lang po para sa akin yung mailigtas ko yung mga pananim ko ngayon. Babayaran ko po kayo kapag naibenta ko yung susunod kong ani. Pakiusap niya. Ngunit tila ang kanyang pagiging tapat at desperasyon ay hindi man lang napapansin. Ang malamig na tugon ng manager ay talaga namang gumulat ng gusto kay Ginoong Walter. Akala mo ba namimigay lang kami ng pera dito sa sino mang humihingi? Hindi ka naman isang charitable institution. Hindi mo pwede at hindi ka pwedeng magkaroon ng utang. Saad ng manager, puno ng pandidiri sa kanya. Sinubukan ni Walter na magpaliwanag pa, ngunit ang kanyang mga salita ay tuluyan nang napawi ng diskriminasyon at pangmamaliit sa kanya sa loob ng bangko. Pakiusap, sir. Mawawala sa akin ang lahat kung hindi ako makakautang dito. Pakikiusap niya pa. Ang mga luha ay patuloy nang dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit hindi man lamang tinalima ng manager ang kanyang pakiusap. Wala akong pakialam sa iyong palay o sa iyong mga plano. Interesado lang kami sa mga kliyente naming pwede naming pagtubuan, naiintindihan mo? Malinaw naman na hindi mo kayang tapatan ang mga pamantayan ng bangong ito kaya pakiusap, sir, habang mabait pa ako. Lumayas ka na. Sabi nito, habang pinapaalis si Ginoong Walter ng punong-puno ng kalapastanganan. Nang dahil dito ay labis na bumigat ang puso ni Walter dahil sa pagtanggi at kahihiyan na kanyang naranasan. Lumabas si Walter ng bangko, nadarama ang bigat ng mga tingin sa kanya. Nang iba ay mga naaawa at nandidiri naman ang iba. Habang lumalayo siya at naglalakad, ang lungkot at galit ay tuluyan nang bumalot sa kanya. Paano nila nagagawa to? Wala ba silang mga konsensya? Tanong niya sa kanyang sarili. Ano nang gagawin ko ngayon? Ang maaari niyang puntahan ay ang kanyang simpleng bahay lamang. Ito ang lugar na pwede niyang pagtaguan laban sa malamig at talaga namang walang pusong mundo sa labas. Tila ba binaha ang utak ng lalaki ng kanyang mga alaala. Lalong-lalo na ang isang alaala sa kanyang masakit na pagkabata. Habang siya ay nakahiga, pilit niyang iniisip ang mga masasayang alaala niya kasama ang kanyang mga magulang sa kanilang palayan. Ang mga araw na iyon ay punong-puno ng pagmamahalan at pagiging simple ng kanilang pamilya. Hanggang sa dumating nga ang isang malaking trahedya sa kanilang pamilya. Nagkaroon ng isang malalang karamdaman ng kanyang nanay. Naging mahirap para sa kanilang pamilya ang mapagpatuloy ang buhay dahil sa kakulangan nila ng pera. Lalong-lalo na noong dumating ang panahon kung saan bumagsak ang kanilang ani at ang kanilang sitwasyon ay mas lalo pang lumala dahil sa naging sakit ng nanay niya. Naging desperado ang tatay niya na manghingi ng tulong sa kaparehang bangko kung saan din pumunta si Walter at napahiya. Pero katulad nga ng kanyang tatay, pareho silang tinanggihan ng parehong bangko.
Dahil para sa bangko ay walang kakayanan ang mga magsasakang katulad niya na makapagbayad ng kung ano man ang kanilang inutang. Ano bang karapatan yung umutang dito? Mga wala kayong makain. Hindi nyo kayang bumili ng kahit na ano tapos gusto nyo pang umutang? Ito ang mga eksaktong salita na binanggit ng manager sa tatay ni Walter. Noong umutang ito, ilang mga dekada na ang nakararaan. Naaalala pa ni Walter ang desperasyon sa mga mata ng tatay niya. Noong umuwi ito mula sa bangko, awang-awa siya sa tatay niya dahil ramdam na ramdam niya na wala itong magawa para lamang mailigtas ang kanilang ani sa taon na yon. At mas lumala pa ay hindi niya nga nagawang mailigtas ang buhay ng nanay ni Walter na kanya namang asawa. Dahil wala silang mapagkukunan pagdating sa pinansyal na aspeto at dahil na rin sa wala namang gustong tumulong sa kanila na hindi nga man lang makaramdam ang kanilang bangko para naman ay magkaroon sana sila ng mas maganda pang kinabukasan. Pero ngayon, nawala pa ang buhay ng kanyang ina. Wala namang nagbago. Pare-pareho lang lahat. Bulong ni Walter sa kanyang sarili habang patuloy pa rin siyang nakahiga sa kanyang kama. Paunti-unti na nga ring tumutulo ang mga luha sa kulubot niyang muka. Ang pangmamaliit sa kanya ng mga tao ay nagdulot para muli niya na namang maalala ang sakit ng kanyang naraan na para bang muling pinapamukha sa kanya ng tadhana ang isang mapait na realidad tungkol sa kung papaanong kaunti lamang ang nagbabago sa buhay ng isang magsasakang katulad niya para makasurvive sa mundo nang pinapahalagahan ng mga tao ay pera kaysa sa kapakanan ng mga taong kagaya niya. Dahil nga pagod na siya, hindi lamang dahil sa buong araw niyang pagtatrabaho, kundi dahil na rin sa bigat ng emosyon na daladala niya dahil sa muli niyang pag-alala sa lahat ng mga nawala sa kanyang buhay. Tuluyang nakatulog si Walter na may pinaghalong kalungkutan at determinasyon. Sa kanyang puso, alam niya na hindi niya pwedeng hayaan na lamang ang bangko na ito na ipagpatuloy na tratuhin ng mga taong katulad niya kung paano siya natrato. Kinikilangan niyang kumilos hindi lamang para sa sarili niya, kundi para na rin sa lahat na katulad ng kanyang tatay at katulad niya ay desperado ring nangangailangan ng tulong, ngunit walang malapitan. Noong gabi na iyon, habang natutulog pa si Walter, hindi niya alam na nagsisimula na pala ang tadhana na umukit ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Ang bangko kasi at ang mga aroganteng empleyado doon ay talaga namang walang kamalay-malay sa kung ano ang naghihintay sa kanila sa susunod na araw. Isang nakakagulat na pihit ng tadhana ang magpapabago sa lahat ng mga bagay, magpakailanman. Kinaumagahan, nagising si Walter sa sikat ng araw na sumisilip sa kupas na kortina ng kanyang simpleng silid. Siya ay bumangon ng may bigat sa kanyang dibdib, ang pait ng pagtanggi at pagmamata sa kanya ng mga tao na kanyang naranasan sa bangko ay patuloy pa rin niyang nadarama. Sa mga mata ni Walter ay mababakas ang kanyang mainit na determinasyon. Alam niya na ang araw na iyon ay magiging kakaiba. Matapos ang pag-inom niya ng isang matapang na kape na halos nagpamanhid nga sa lungkot na kanyang nadarama, tuluyang naligo si Walter. Pinabayaang ang mainit na tubig ay tuluyang umagos. Hindi lamang sa lahat ng galit na kanyang nararamdaman, kundi pati na rin para sa kanyang dinanas na kahiyan. Ito ang nagagawa ng mga taong totoong nangangailangan. Anya sa kanyang isip habang nagagalit. Binuksan ng lalaki ang kanyang maleta na nasa tabi ng kanyang kama at nagbihis ng kanyang mamahaling suit. Sinuot niya rin ang kanyang mamahaling Rolex watch sa kanyang pulso na puno ng kasiyahan. Pagkatapos ay nagpabango siya ng isang mamahalin na pabango na talaga namang mababakas at maaamoy ng kahit na sino saan man siya pumunta. Pagkatapos nito, tuluyan na siyang umalis. Isinara ang pinto ng kanyang luma at simpleng munting bahay na may pakiramdam ng determinasyon. Ngayon, makikita nilang lahat. Aniya sa kanyang isip. Sa pagmamaneho ng kanyang Mercedes, isang sasakyan na nagpapakita ng kanyang tagumpay sa buhay, nagtungo si Walter sa bangkong muli. Ang kanyang presensya na ngayon ay nakakabighani at talaga namang nakakaakit ay nagdulot para ang lahat ng mga taong madadaanan niya sa bangko ay mapatingin sa kanya.
Habang ang sekretarya naman na nagpakita sa kanya ng pandidiri kahapon lamang, ngayon ay tumingin sa kanya na may paghanga at nagbigay ng isang peking ngiti. Magandang umaga po, sir. Ano pong maaaring may paglingkod ko para sa inyo ngayon? Pagtatanong ng sekretarya na punong-puno ng mainit na pagtanggap. Gusto kong makipag-usap sa manager ninyo. Pagdedemand ng lalaki na may otoridad. Oo, syempre naman, sir. Agad na sumagot ito na may mainit na ngiti. Maliwanag na hindi niya nakikilala ang lalaki. Agad na ipinapasok si Walter sa opisina ng manager na hindi na nga nito kinailangan pang maghintay. Halos hindi pa siya nakakarating sa pinto ay binati na siya ng lalaki na mayroong napakalaking ngiti. Lubos na walang kamalayan sa tunay na pagkakakinanlan ng kanyang bisita. O sir, magandang umaga po. Ano po bang maaaring gawin ko para sa inyo ngayong araw? Tanong ng manager na puno ng pagiging matulungin na tila ba ay hindi niya ugali at hindi niya nagawa nakarang araw lamang. Sa mariin na pagpapahayag, sinabi ni Walter, "Sinesisante na kita." Ang silid ay napuno ng katahimikan. Hindi pa nakakabalik sa kanyang pwesto ang sekretarya ay nabigla na rin siya. Gayun din ang iba na nakakita sa eksena. Tinuloy ng matanda ang kanyang pagsasalita. Gusto ko na umalis ka na sa aking bangko ngayon din. Hindi mo ba naaalala kung paano mo ako tinrato kahapon? Pagpapatuloy ni Walter. Nakaramdam ng kakaibang manager. Sinubukan niyang maging kalmado sa kabila ng tila babagyong emosyon na bumabalot sa kanyang kaloob-looban. Ngayon ay nakikilala na siya ng manager at bigla itong namutla. Ha? Ikaw yung maruming matanda kahapon. Ang hindi pagkapaniwala na tono sa kanyang boses ay naging palaisipan. Ngunit, paano ito nangyari? Habang ang matandang magsasaka naman na pinapanatili pa rin ang kanyang kaayusan, ibinunyag na siya ang bagong may-ari ng bangko. Binili ko ang bangkong ito 1 linggo nang nakalilipas. Ang pagbubunyag na ito ay parang kulog sa malinaw na kalangitan para sa lahat ng naroroon. Ang mga ekspresyon ng pagkabigla at di pagkapaniwala ay kumalat sa mga muka ng bawat empleyado na nakasaksi sa eksena. Ang manager, na ngayon ay wala na ang dating kayabangan, ay lubos na naparalisa. Sobra siyang nabigla. Pero anong nangyari? Sino yung matanda kahapon? Ito ang mga tanong sa isipan ng lahat. Si Walter ay maalinsangan na umupo sa upuan ng manager. Nagpapakita na ng kanyang otoridad. Ang manager, na patuloy pa rin na nabigla, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Habang ang matandang si Walter naman, na merong tingin na nagpapahiwatig ng kombinasyon ng determinasyon at pagkadismaya sa lahat, ay nagsimulang magsalita na pumuputol sa mahirap na katahimikan na bumalot sa silid. Lumaki ako sa isang tahanan kung saan bawat butil ng bigas ay mahalaga. At yung tatay ko, isang masipag na lalaking punong-puno ng integridad. At pumunta na rin siya dito, sa mismong bangkong ito, maraming taon nang nakalilipas. Desperadong humihingi ng utang para lang maligtas ang aming ani. Pero nung ginawa nila, tinanggihan nila yung tatay ko. Hinamak. Katulad ng ginawa at tinrato mo sa akin kahapon. Ang manager naman, na ngayon ay nakikita na nga ang bigat ng kanyang mga aksyon, ay sinubukan pa ngang magrason. At bumulong pa siya sa kanyang sarili ng kanyang mga walang kwentang rason. Oh, hindi po sir. Hindi ko naman po sinasadya. Pero itinaas ni Walter ang kanyang kamay at agad siyang pinatahimik. Hindi mo pa nauunawaan. Bukod dun, namatay yung nanay ko dahil hindi sapat ang pera namin para siya ay mapagpagamot. Nang hindi kami makakuha ng utang sa bangko para sana may ligtas man lang yung ani namin, tuluyan nang nagutuman yung pamilya ko. At wala rin kaming sapat na pera para sa medisina ng nanay ko. At sa mga pagkakataon na yun, isa lang ang natutunan ko dun. Ang tunay na mukha ng pangangailangan at desperasyon ng isang tao.
Habang nagsasalita ang may-ari ng bangko, tila ba ay bumabalik ang lahat ng mga masasakit niyang alaala. Ipinagpatuloy ni Walter na ipaliwanag kung papaano, laban sa lahat ng inaasahan, matapos ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, siya ay nakabangon mula sa abo ng kanyang kahirapan. Walang kapaguran na nagtrabaho ng araw at gabi. Hinaharap ang bawat hadlang ng may determinasyon. Tuluyang nagbago ang buhay ni Walter mula sa pagiging isang naghihirap na magsasaka patungo sa isang matagumpay na negosyante na may-ari ng isang network ng mga bangko. Kabilang sa isa sa kanyang mga nabili isang linggo nang nakalilipas, ang bangko na ngayon ay kinatatayuan niya. Nang makabalik nga siya sa bahay kung saan siya lumaki, may isang bagay ang napagtanto ng lalaki. Ito ay kung papaano sanang hindi naging ganito ang takbo ng buhay ng kanilang pamilya. Kung papaano sanang pwede pa sana nilang mailigtas ang buhay ng nanay niya. Kaya naman gusto niyang makita para sa kanyang sarili kung paano siya itatrato ng kanyang bagong establishmentong binili. Kung siya ay isang simpleng magsasaka lamang na nangangailangan katulad ng tatay niya. Ang paraan ng bangkong ito na ngayon ay pagmamay-ari ko na. Ang paraan kung paano niyo tinatrato yung pinaka nangangailangang mga tao. Tila ba nawawalan kayo sa aspeto ng pagiging makatao? Para bang anumang oras ay handa kayo na alipustahin at ipahiya ang isang tao batay lamang sa kanyang itsura. Ito'y nagpapakita sa akin at napatunayan ko na ang lugar na ito ay nangangailangan ng malaking pagbabago. Itong madiin na saad ni Walter habang umaharap sa manager na ngayon ay nasa kanyang tuhod na, nakaluhod, nanlilimos para sa kanyang posisyon. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkalugmok. Pakiusap sir, may pamilya akong pinapakain. May mga bills ako na dapat bayaran, hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Pangako ko na magbabago ako, mas magiging makatao na ako. Bigyan niyo lang ako ng pangalawang pagkakataon na ituwid ang aking mga pagkakamali. Pakikiusap niya. Gayunpaman ang matandang lalaki na nagtataglay ng kanyang di mapigil na ekspresyon ay pinakinggan lamang ang mga hinanakit ng manager pero nanatiling matatag sa kanyang desisyon. Sinesesante na nga kita, deklara niya nang walang pag-aatubili. Hindi ko papayagan ang kasakiman at kawalan ng pagiging makatao sa lugar nito. Sisiguraduhin at aalagaan ko na magkakaroon ito ng pagbabago. Titiyakin ko na ang bangkong ito ay naglilingkod sa totoong mga tao, sa totoong komunidad. Tunay na tumutulong sa mga nangangailangan dahil iyon ang pinakamahalaga sa uli. At ikaw ay ipinakita mo na sa akin ang iyong karakter. Hindi yon magbabago sa isang gabi lamang. Hindi ako naniniwala. Kaya hindi. Umalis ka muna. Alamin mo kung ano ang totoong mukha ng desperasyon. Alamin mo kung ano ang totoong kahulugan nun bago mo subukang magtrabaho dito muli. Ang mga desperadong salita ng manager ay patuloy lamang na umagos. Ngayon, kasama ang mga pangako ng pagbabago at pagpapakumbaba na may mga luha. Dahil napakalaki naman talaga ng sahod ng isang manager. Kaya naman, hindi nais ng lalaki na ito na mawala siya sa pwesto. Nanatiling matatag naman si Walter sa kanyang pangako sa malalim na pagbabago ng establishmento. Ipinapahayag niya na ang mga patakaran ng bangko ay pag-iisipan niyang muli. Magsasagawa ng mahakbang upang tiyakin ang patas at makataong pagtrato para sa lahat ng mga customer. Pinagdiinan ni Walter ang kanyang punto na hindi dapat iiwan o aalipustahin ng sino man, anuman ang kanilang kalagayan sa pinansyal na aspeto o itsura. Habang sinisimulang mag-ayos ng kanyang mga bagay ang manager upang umalis na sa bangko, ang epekto ng salita ng may-ari ay talaga namang damang-dama sa lahat ng mga koridor ng establishmento na nagpapahiwatig ng isang bagong panahon at yugto para sa institusyon. Isang panahon ng pagkakaunawaan, habag at tunay na suporta para sa mga nangangailangan, habang pinaparangalan ang legasiya at ang mabubuting mga gawa na natutunan naman ni Walter mula sa kanyang pagkabata. Sa pagkakatanggal ng dating manager at pagdating ni Walter bilang bagong may-ari ng bangko, nagkaroon ng isang napakalaking gulat para sa lahat ng mga empleyado ng bangko. Sa simula,
natatakot sila sa anumang maaaring sumunod na mangyari. Nakakakita kasi sila ng isang napakalaking pagbabago sa magiging kalagayan ng kanilang trabaho. Ang mukha ng pagkabigla at pangamba ay naging malinaw sa mga mukha ng mga empleyado na ngayon ay napagtatanto na kung gaano magbabago ng malaki ang mga bagay-bagay. Habang ang matandang lalaki naman na si Walter, na may determinasyon na baguhin ang paraan ng bangko, ay nagsimula ng ipatupad ang mga bagong patakaran at mga polisiya. Ang kanyang etikal at makataong pananaw ay unti-unting nagpabago sa establishmento mula sa kaloob-looban nito. Ang mga meeting rooms ng bangko na dati ay punong-puno ng mga taong nagsasagutan at nagkakaroon ng masasakit na salita sa isa't isa, ngayon naglalaman na ng mga diskusyon kung papaanong tunay na magsisilbi ang bangko sa komunidad at magbibigay suporta sa mga nangangailangan. Maglalagay tayo ng interes na hindi mapang-abuso, saktong interes lamang, para kapag may uutang sa atin, maaari nilang hatiin ang utang at bayaran ito ng may kapanatagan, nang hindi sila nahihirapang isipin kung gaano kalaki yung interes na dapat nilang bayaran. Wika ng lalaking si Walter. Ang mga mukha ng hindi pagkapaniwala sa mukha ng mga empleyadong matagal nang nagtatrabaho doon ay talaga namang mababakas talaga. Ngunit meron ding sigla ng pag-asa sa kanilang mga mata. Si Walter na sa kanyang matibay at nakakaakit na paninindigan ay namuno sa isang revolusyon na may layuning buhayin ang orihinal na layunin ng bangko, na maging isang instrumento upang makatulong sa mga taong tunay na nangangailangan ng napakalaki. Mabilis na kumalat ang balita ng pagbabago sa pamamahala ng lokal na bangko sa komunidad, na nagdulot ito ng pag-uusap at malaking ekspektasyon. Mga magsasaka, mga producer at mga maliliit na negosyante, marami sa kanila ay inalipusta at pinahiya pa nga sa parehong paraan na kanyang naranasan, na ngayon ay nagsisimula ng masilayan ang positibong pagbabago sa kanilang buhay. Habang ipinapatupad ang mga bagong patakaran, nag-uumpisa ng lumutang ang mga kwento ng pagsuporta para sa mga magsasaka at mga taong nangangailangan. Tunay na nakatuon ang bangko sa pagbibigay ng abot-kayang mga pautang, gabay sa pinansyal at suporta sa komunidad. Ang epekto nito ay talaga namang lubhang napansin ng marami, kaya't malaki ang naging epekto nito sa buhay ng libo-libong mga tao. Ang mga pagod na mukha ng mga magsasaka ay ngayon nagliliwanag na sa pag-asa ng mas maliwanag na kinabukasan. Ang mga pamilya na dating nahaharap sa mga suliranin sa pera ay nagsimula ng makaranas ng ginhawa at kaunting pag-asa. Hindi na nila nakikita ang bangko bilang isang hadlang, ngunit bilang isang kakampi na sa paglalakbay patungo sa progreso. At kabaliktaran ng inaasahan ng marami na baka malugi si Walter, ay tuluyan pang ang lumago ang kanyang bangko, na nakapagbukas na siya ng marami pang mga establishmentong katulad nito para mas marami pang matulungan ang kanyang negosyo, hindi lamang sa kanyang bansa, kundi para sa iba't ibang mga dako din sa mundong ibabaw. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.